May babala ang isang obispo sa Amerika. Pakinggan po natin ito. America, this is a warning based on love and humility. Once upon a time, you were very close to Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of all Kings. Today, you are denying your Jesus. You have walked away from the Lord. You have brought in laws that are against the Almighty God. The very foundation of America today is being shaken. You have denied Jesus, that's why you are in turmoil. That's why you are living in darkness and in total blindness. The moment you took the Holy Bible out of schools, the moment you introduced laws that are offensive to your Jesus Christ, rest assured the wrath of God will come upon you and no one will save you. Come back to the Lord. Otherwise, there will be another empire that is a dragon. Will come up and will devour you and the entire world. Repent, America, before it's too late. Come back to your Lord and to our Lord and to the Lord of all, Jesus Christ of God. Ka-hearers, ito po ang mensahe ni Bishop Marmari na isang babala na puno po ng pagmamahal, kababaang loob at katotohanan. Ngunit hindi po tayo titigil doon. Pagpapakita rin po tayo ng 5 makapangyarihang patotoo mula sa Biblia na sumusuporta po sa kanyang sinasabi. Ano nga ba ang dapat nating gawin bilang mga individual at bilang isang bansa? Panahon na po upang pag-usapan ito ng detalyado. Noong una po ang Amerika ay isang bansang malapit sa Diyos. Paaralan, tahanan at batas ay itinayo po sa pundasyon ng pananampalataya. Ngunit ayon po kay Bishop Marmari, lumalayo na sa landas ng Amerika. Narito pong ilang mga sinasabi niya. Once upon a time, you were very close to Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of all Kings. Today, you are denying your Jesus. You have walked away from your Lord. You have brought in laws that are against the Almighty God. The very foundation of America today is being shaken. You have denied Jesus, that's why you are in turmoil. That's why you are living in darkness and in total blindness. Napakahalaga po ang mga salitang ito. Sa tingin ko po, ang pagsasabing itakwil si Jesus ay hindi lamang po tungkol sa hindi paniniwala, kundi pati na rin po sa mga gawaing salungat sa kanyang mga turo. Tulad nga ng pagtanggal ng panalangin sa mga paaralan o pagpasa ng mga batas na taliwas po sa moralidad ng Biblia. Pero hindi po ito bago. Sa katunayan po, marami ng babala ang nakasulat sa banal na kasulatan tungkol po dito. Narito po ang 5 patotoo mula sa Biblia na sumusuporta po sa mga pahayag ni Bishop Marmari. Ano-ano po ito? Una po dito, ang sinasabi dito sa Deuteronomio chapter 8 verse 19 to 20. Ay ito po ay babala laban po sa paglimot sa Diyos. Ang talata pong ito ay malinaw po na nagbabala laban sa paglimot sa Diyos at sa mga kahihinatnan ng pagsamba sa ibang mga Diyos. Sinasabi nga po rito na anumang bansa o tao na tatalikod sa Diyos ay tiyak na haharap sa kapahamakan. Ang talatang pong ito ay hindi lamang po naglalarawan ng tinatawag po natin na spiritual laws, kundi ito rin po ay epekto ng tinatawag natin na moral na pagbagsak sa isang lipunan. Sa makabago pong konteksto, ito po ay maaaring ihambing sa patakaran at desisyon ng gobyerno na sumasalungat po sa mga prinsipyong moral ng Diyos. Halimbawa na lamang po, ang pagpalaganap po ng gawaing immoral tulad ng pagpapahintulot sa korupsyon, pagkasira ng pamilya at iba pang mga anyo ng kasalanan ay nagiging daan para sa moral na pagkawasak ng isang bansa. Ang kasaysayan po ng Israel ay isa pong buhay na patunay ng katuparan po ng babalang ito. Kapag sinusunod nila ang Diyos, sila po'y pinagpapala at nagtatamasa ng tagumpay. Ngunit kapag tinatalikuran naman nila ang Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay nililipol ng kanilang mga kaaway o pinaparusahan sa iba't ibang paraan. Sa parehong paraan din po, ang mga bansa po katulad ng Amerika na tumalikod sa Diyos sa modernong panahon ay nakakaranas ng kahirapan, kaguluhan at kawalan ng direksyon. Kung kaya hindi na po ito bago ang sunog sa California na sinasabi ring isa sa mga parusa ng Diyos. So ito rin ay babala ng Diyos. Ito rin po ay masasabi natin na paalala na sa tao upang iwanan ang kasalanan at magbago na sa mga maling ginagawa. Pangalawa po sa patotoo natin, ang Kawikaan chapter 14 verse 34 na sinasabi dito ang katarungan ang nag-aangat sa isang bansa. Now sa verse pong ito ay nagsisilbi po itong paalala na ang katwiran at moralidad po ay pundasyon ng isang matagumpay at matatag na lipunan. Sa kabaliktaran po, ang kasalanan ay nagdudulot ng kahihiyan at pagkawasak. Kapag ang isang bansa po ay gumagawa ng mga batas o desisyon
na nagpapalaganap ng kasalanan, ito po'y nagiging sanhi ng moral na pagkabulok. Now, in practical view, ang kawalan po ng katarungan sa isang bansa ay nagiging sanhi po ng kahirapan, ng kaguluhan at kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan. Kaya ang mga leader na inuuna ang pansariling interes kaysa sa kabutihan ng nakararami ay nagdadala ng kahihiyan sa kanilang bansa. Now, ang katwiran po sa kabilang banda naman ay nagdudulot ng pagunlad. Ang mga bansang sumusunod sa makadiyos na prinsipyo tulad po ng pagkakapantay-pantay, katarungan at pagmamalasakit sa kapwa ay mas malamang na magtatagumpay. So isa rin po ito sa mga paalala na dapat ang ating isinusunod, ini-impose sa isang gobyerno, sa isang bansa ay dapat naaayon pa rin sa kagustuhan ng Diyos at hindi lamang po sa pansariling interes. Pangatlong patotoo po dito ang sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po ay tumutukoy sa panawagan sa pagsisisi. Now, ang verse pong ito ay nagpapakita ng malinaw po na panawagan ng Diyos sa kanyang bayan na magpakumbaba, manalangin, at tumalikod po sa kasamaan. Ang proseso po ng pagsisisi at pagbabalik loob ay mahalaga upang muli pong makamtan ang pabor at biyaya ng Diyos. Sa kasaysayan po ng Israel, ang panawagan pong ito ay paulit-ulit na ipinapaalala sa mga propeta na kapag ang bayan ng Diyos ay nagbalik loob, siya ay nakakaranas ng kagalingan, tagumpay at kapayapaan. Now, sa ating panahon ngayon, same principle po. Ito po ay nananatiling mahalaga pa rin. Ang mga lipunan na nagpapahalaga po sa tinatawag natin na spiritual cleanliness and of course humility ay mas nagiging matatag sa harap ng pagsubok. So, ang panawagan pong ito ay hindi lamang po para sa mga individual, sa isang tao lamang, kundi para rin po sa mga institusyon at pamahalaan. Na kapag ang mga leader ng isang bansa ay nagpapakumbaba at humingi ng gabay sa Diyos, sila po ay nagiging daan sa isang national grace, or pagpapala sa isang bansa. Now, ang pagsisisi po ay nagiging unang hakbang sa pagbawi ng moralidad at pananampalataya sa lipunan. Kung kaya't dapat ito ay isa sa mga katangian ng isang bansa. Now, pagdating po sa Amerika, makikita ba natin ito? Makikita ba natin ang mga katangian ito? Ito nga po ang sinasabi, o warning ngayon ni Bishop Marmari. Kung kaya isa rin po ito sa pampukaw sa mga tao doon. Pang-apat po na patotoo dito, ang sinasabi sa Romans chapter 1 verse 21 to 22. Ito po ang mga epekto ng paglayo sa Diyos. Now, ang verse pong ito ay naglalarawan ng espiritual na kalagayan ng mga taong tumatalikod sa Diyos. Na kapag ang isang tao o bansa ay piniling baliwalain ng Diyos, again, nagiging biktima po sila ng sariling pagmamataas at kasinungalingan. Ang kanila pong mga puso, isipan, ay nagiging puno po ng kadiliman at walang kabuluhan. Kung kaya ang verse pong ito ay nagbibigay po ng babala tungkol sa mga epekto ng ating paglayo sa Diyos. Na sa halip po tanggapin natin ang karunungan ng Diyos, ang tao po ay nagiging mapagmataas. Niisip na kaya nilang lutasin ang lahat ng mga problema sa kanilang sariling kakayahan. Subalit, ang ganito pong pananaw, again, ay nagdadala ng kaguluhan at kawalang direksyon. Kung kaya ang kasalukuyang moral na krisis sa maraming bansa, ay ay maaring maiugat sa mga ganitong spiritual na paglayo. Okay? Na kapag pinili po ng tao na itanggi ang Diyos, nawawala ang gabay, nawawala ang grasya at ang liwanag na nagmumula sa Kanya. Now, panglima po dito na patotoo, ang sinasabi po sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Ito po ay patungkol sa matatag na pundasyon. Now, dito po sa verse pong ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng kahalagahan ng isang matibay na pundasyon. Ang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato ay nananatiling matatag sa harap ng anumang bagyo. Now, ang bato po na tinutukoy po dito ay mga salita at utos ni Jesus. Na kapag ang mga tao ay sumusunod sa kanyang mga turo, sila po ay nagkakaroon ng matatag na pundasyon sa kanilang buhay. So, sa konteksto pong ito, ng isang bansa, ang pagsunod po sa mga makadiyos na prinsipyo ay nagiging daan pa rin sa katatagan at tagumpay.
Kagaya po ng Amerika, no, halimbawa na lang, ay itinayo po sa pundasyon ng pananampalataya at moralidad, no. Subalit po ang unting-unting paglayo nila, no, sa mga prinsipyong kagaya po nito, no, ay nagdudulot ng pagkasira, no, ng pundasyon na ito. So same true, no, sa ibang bansa na ganito rin po ang umpisa ng lumago na, naging developed country na, nag-iiba na ng landas. So ito nga po ang mga lipunang walang matibay po na spiritual or spiritual foundation ay madaling bumagsak sa harap po ng mga hamon. So ito nga po, no, ang patutuon pong ito, ang mga sinabi po natin mga verses, again, nagbibigay po ng mahalagang aral para sa bawat tao, no, sa bawat bansa. Ang ating pagtalikod sa Diyos ay nagdudulot po ng kapahamakan, habang ang pagsunod po natin sa Kanya ay nagdadala ng pagpapala. So kung kaya ka-curious, no, sa harap po ng mga hamon ng modernong panahon ito, ang pagbabalik loob po natin at pagsunod po natin sa utos ng Diyos, ang tanging paraan pa rin upang maibalik natin ang kapayapaan at tagumpay sa ating mga buhay at sa lipunan. So itong paalala, warning na ito ni Bishop Marmari, no, sa Amerika, nawa po'y makaabot doon, no, at maging eye-opener ngayon, no, sa mga taong nanirahan doon. Lalong-lalo na po sa mga namumuno. Kaya ka-curious, anong dapat natin gawin? Of course, una po dito, alalahanin po natin ang sinasabi ni Bishop Marmari. Bumalik kayo sa Panginoon. Ito pong tanging paraan upang maibalik ang ating bansa, no? Ang bansang Amerika, lalong-lalo na sa tamang landas. At ikalawa po, magkaisa po tayo, no? Magkaisa ang bansang Amerika, ang lahat ng mga nanirahan doon sa panalangin. So sa pagsisisi at sa pagsasabuhay din po ng kanyang mga turo. Again, no, ang kasanayan ay nagtuturo po sa atin na kapag ang isang bansa ay tumalikod sa Diyos, ang buong bunga, no, nito ay kapahamakan. Ngunit ang pagbabalik loob po natin ay nagdadala